Kabanata 1976. Si Harvey York ay walang imek. Sino ang humiling ng paggamot na kahit ang nangungunang bro sa leaderboard ay hindi makukuha? Tila naramdaman ni Miwa Fujihara ang awkwardness ni Harvey, ipinagpatuloy niya ang pag-indayog ng kanyang katawan habang nahihiyang tumatawa. Ay, Sir York, alam mo kung paano ang mga bagay. Ang mga babae ang laging naghihirap, habang ang mga lalaki ay nakukuha ang lahat ng kasiyahang gusto nila. Takot ka ba? O baka naman, you are incompetent, wika ni Miwa sa mapanuksong tono. Obviously, alam niya na minsan mas matagumpay ang provocation kaysa panunukso. Ang ilang mga lalaki ay hindi maaaring makatulong ngunit turuan ang mga kababaihan ng isang leksyon pagkatapos na ma-provoke upang ipakita sa kanila kung sino ang amo. Huminga ng malalim si Harvey saka sumimangot. Wala na akong ibig sabihin, pero may nakalimutan ka ba? Ako ang bodyguard ni Ivan Xavier. Nandito ako para gawin ang trabaho ko, wala nang iba. Napangiti si Miwa, bodyguard. Sa tingin ko hindi na kailangan iyon. Bago ako maligo, nakita ko si Gary Duncan na kumakatok sa pinto ng kwarto niya. Sa gitna ng walang tulog na gabi, ang isang lalaki at isang babae ay likas na may nag-aalab na pagnanasa sa isa't isa. Wala ka namang balak na abalahin sila ngayon, di ba? Napalitan ng galit ang ekspresyon ni Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Alam niya kung gaano kagalit si Ivan kay Gary. Mula nang pumasok si Gary sa kanyang silid kung may nangyaring mali. Nang hindi nag-iisip, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Agad niyang iniwan si Miwa at tumakbo palabas ng kwarto niya. Isang mahinang sigaw ang umalingaw mula sa silid ni Ivan ng mga sandaling iyon. Mabilis na sinipan ni Harvey ang pinto nang hindi man lang nagdalawang isip. Matapos magmadaling pumasok sa kwarto ay nakitang nakasandal sa coffee table si Ivan na nakasuot ng pantulog. Mukhang nasasaktan siya habang hawak niya ang malambot niyang mga paa. Lumingaling si Harvey sa loob ng kwarto pagkapasok, pero wala namang ibang tao. Sinabi ni Miwa na si Gary ay kumakatok sa pintuan ni Ivan, ngunit walang tao doon. Baka kanina pa siya umalis. Sunod-sunod na pag-iisip ang naglalaro sa isipan ni Harvey, ngunit agad ding nawala ang mga iyon. Kilalang kilala ni Harvey si Ivan. Alam niyang hindi niya papasukin ng ganoon si Gary sa kwarto. Maliban kung pinilit ni Gary ang sarili dito, magiging maayos si Ivan. Nag-isip si Harvey kay Ivan. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko na sinuot ang sandals ko pagkatapos kong maligo. Hindi ko sinasadyang nasipa ang coffee table. Pinipigilan ni Ivan ang kanyang mga luha habang mahinahong nagpapaliwanag. Nasipa mo ang coffee table. Hindi alam ni Harvey kung ano ang mararamdaman. Hindi siya makapaniwalang may tao sa ganitong edad na gagawa ng ganito. Kailangan mo ba akong kumuha ng doktor para sa iyo? Umiling-iling si Ivan. Hindi ito malaking problema. Ako na mismo ang magmasahe. Let me check on you then. Huwag maliitin ang gayong maliit na pagkasipa. Magiging problema kung hindi mo sinasadyang madiin ang iyong daliri mula rito. Isang mahinang sigaw ang pinakawala ni Ivan habang nakaupo sa couch, saka ipinatong ang mga paa sa harap ni Harvey. Matapos maingat na suriin ang binti ni Ivan habang hawak ito, nakahinga ng maluwag si Harvey matapos matiyak na walang nabali. Nang bumitaw si Harvey ay natigilan siya. Pareho silang nagpakita ng malandi na pose noong mga oras na iyon. Hindi rin nagsuot ng safety pants si Ivan pagkatapos maligo, napakita ang kanyang puting panty. Mabilis na tumalikod si Harvey nang bitawan niya ang binti ni Ivan. Nakaramdam siya ng sobrang hiya. Bumalik sa katinuan si Ivan at hinayla ang kanyang paa pataas. CEO York, masama kung mali ang pagkakaintindi sa atin ng mga tao pagkatapos mong pumunta sa kwarto ko ng hating gabi, sabi ni Ivan na may maliwanag na namumulang mukha. Nahihiya namang ipaliwanag ni Harvey York na pumasok siya sa kwarto dahil nag-alala talaga siya kay Ivan Xavier. Napangiti na lang siya ng awkward dahil doon. Kung wala na, lalabas na ako. Umiling si Ivan.
Gusto kong sabihin ito sa iyo bukas, CEO York. Pero ngayong nandito ka na, bakit hindi ko sasabihin sa iyo ngayon? Alam ni Harvey na walang sasabihin si Ivan out of the blue. Ang kanyang interes ay sumikat sa puntong ito. Kinuha ni Ivan ang isang dokumento sa kanyang handbag at iniabot kay Harvey. Ito ang komersyal na lupain ng Mordo Beach. Dating kontrolado ng isang malaking pamilya mula sa Hong Kong. Pero dahil 30 taon na itong hindi nabubuo, nasa kamay na ng gobyerno ang lupa. Nagpasya ang gobyerno ng Mordo na e-auction ang lupain. Sa Perdo gaganapin bukas, napakalaki ng halaga ng lupa. Kung masesecure natin ito at magtatayo ng commercial center doon, mapapakinabangan nito ang pagpapalawak ng Sky Corporation sa Mordo at maaaring maging ang Gangnam. Kaya iminumungkahi kung hawakan mo ang lupa, CEO York. Matapos tingnan ang impormasyon, nagpakita ng interes si Harvey. Ayon sa kaalaman ng lahat, ang Lujiazui ang pinakamataong lugar sa Mordo. Ang bakanteng lote na ito ay nasa gitna ng distrito. Hindi rin masyadong mahal ang presyo ng lupa. Malaking bentahe kung mabibili ni Harvey ang lupa sa murang halaga. At kung magpapalawak ang Sky Corporation, dapat itong mag-ugat sa isang internasyonal na lungsod tulad ng Mordo. Walang iniisip na tumanggo si Harvey. Sige, planuhin mo ito para sa akin. Bibili tayo ng kapirasong lupa bukas. Hindi magiging problema ang pera. Kahit na hindi natin ilipat ang pera mula sa Buckwood, ang sarili kong mga ari-arian sa Mordo ay nagkakahalaga ng $1,500 milyong sa cash. Bahagyang tumanggo si Ivan, tapos biglang tumawa. Bukod sa halaga ng lupa, may iba pang bagay na may kinalaman sa lupa. Nagpunta rito si Hector dahil doon. Si Harvey ay nagpakita ng kaunting interes noon. Ang kanyang interes ay sumikat sa puntong iyon. Kaya ang ating mahal na si Young Master Thompson ay interesado rin sa lupaing iyon. Nagtataka ako kung bakit tumitingin ka sa isang piraso ng lupa sa isang napakahalagang oras. Si Hector kasi, dapat maghanda na rin tayo. Paulit-ulit niya akong ginugulo nitong mga nakaraang araw. Nararapat lamang kung ibabalik natin ang pabor. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Harvey. Parehong ang mukha ng Frog Ninja at ni Robin Baker ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkakasangkot ng Shindanwei. Bagamat walang paraan upang makumpirma na si Hector ang nasa likod ng lahat ng ito, mayroon silang malalim na koneksyon kay Sakura Miyamoto, ang babaeng naglilingkod sa tabi niya. Dahil patuloy na nagbabalak si Hector laban kay Harvey, hindi niya inisip na tumalon sa ring at lumaban. Matapos basahin ni Harvey ang dokumento, mahinahong sinabi ni Ivan, may iba pang bumabagabag sa akin. Walang sino man ang maaaring makapasok sa isang auction ng Perdo, at hindi ko magagamit ang kasalukuyang lakas ng pamilyang Smith o pamilyang Xavier. Mahihirapan tayong makakuha ng imbitasyon. Ngumiti si Harvey. Paano ito maging mahirap? Mahinahon niyang sabi. Sapat na ang isa para sa bawat isa sa atin, tama ba? Casual na ipinasa ni Harvey ang mensahe. Sa kanyang kasalukuyang katayuan sa Mordo, maaari pa siyang makakuha ng 2,000 imbitasyon sa auction, lalo na ang 2 lang. Nang matapos magsalita ang 2 ay biglang naging medyo malandi ang kapaligiran. Hindi na alam ng 2 kung paano sisimulan ang pag-uusap. Nagsimulang kumurap ng ilang beses si Ivan Xavier. CEO York, paano ako makakatulog kapag sinipa mo ang pinto ko ng ganyan? Napaisip si Harvey, saka sumagot, how about this? Pwede kang matulog sa kwarto ko, at sa kwarto mo ako matutulog. Hindi lamang ito mas ligtas, ngunit maaari din nating malito ang iba sa pamamagitan ng paglipat ng mga silid. Kahit na may mangyari ngayong gabi, magiging ligtas ka hanggat maaari. Inayos ni Harvey York ang mga gamit ni Ivan para sa kanya bago tumungo ang 2 sa kwarto ni Harvey. Biglang natigilan si Ivan sa kwarto ni Harvey, nataranta si Harvey. Anong mali? Ayos lang ba iyon? Nataranta si Ivan. Naamoy niya ang isang bagay na napakasarap.
ngunit ito ay isang bagay na hindi pag-aari ng isang lalaki. Isa rin itong pambabaeng amoy. Paano magkakaroon ng ganoong kasarap na amoy? Nang makita ang naguguluhang ekspresyon ni Yvonne, humagalpak ng tawa si Harvey. Ano, sa tingin mo ba may tinatago akong babae dito? Napangiwi si Yvonne. Gayunpaman, CEO York, hindi iyon sa aking negosyo, sabi ni Yvonne. Natahimik si Harvey. Gusto niyang tanungin kung gusto ni Yvonne na makipagrelasyon sa kanya o hindi. Pero bago pa siya makapagsalita ay bumukas ang pinto ng banyo. May lumabas na may masarap na amoy. Ginoong York, pwede mo ba akong kuhaan ng tuwalya? Basang-basa ako. Isang pamilyar na mukha ang naglakad sa harap ni na Harvey at Yvonne. Ang mukha ni Miwa Fujihara ay kaakit-akit gaya ng dati habang siya ay nagbigay ng medyo mapanuksong tingin. Ang mabangong balikat at balingkinitan niyang legs na inilantad niya ay sapat na para sumakit ang ulo ni Harvey. Natigilan si Yvonne, saka nagpakita ng malamig na ekspresyon. Miwa, bakit ka nandito? Bakit nandito ka pa? Sigaw ni Harvey matapos magulat. Ah, Miss Xavier. Nang makitang sumisigaw sina Harvey at Yvonne, galit na isinara ni Miwa ang pinto ng banyo. Huwag mo kaming intindihin. Nandito lang ako para maligo. Nagtakip ng tuwalya si Miwa. Sira ang shower ko. Wala kaming ginawa, kaya maniwala kayo kay Sir York. Napangiti si Miwa habang kamakaway kay Harvey. I'm sorry, Sir York. Aalis na ako. Pag-uusapan natin ang script sa susunod. Huwag mo akong i-blacklist. Nagmamadaling tumakbo si Miwa. Ang buong silid ay napuno ng masarap na amoy hanggang sa pagkalasing. Totoo, nandito siya para mag-shower. Nakapasok siya dito nang walang pahintulot ko. Bumalik sa katinoan si Harvey. Akala ko wala na siya. Hindi ko alam na naliligo pa pala siya dito. Matapos makitang lumalamig ang ekspresyon ni Yvonne sa isang minuto, pilit na sinubukan ni Harvey na ipaliwanag ang sitwasyon. Wala kaming ginawa. I swear. Wala akong sinabing iba. Parang yelo ang tingin ni Yvonne. Tapos, wala tayong espesyal na namamagitan sa atin. Ikaw ang aking boss, at ako ang iyong sekretarya. Kahit may gawin kayong dalawa, wala akong magagawa. Naningkit ang mga mata ni Harvey sa gulat. Yvonne, hindi ako pupunta sa kwarto mo kung may gagawin ako kay Miwa. Elalak ko ang kwarto at nagawa ko na. At saka, hindi ko iminumungkahi na lumipat ka ng kwarto sa akin kung gagawin ko. Talagang palihim kang tao ngayon, CEO York. Sa tingin mo ba walang makakapag-aalaga sa iyo ngayong wala ang iyong asawa? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Totoo. Sinadya mong ipagmalaki ang number 1 villa. Nagpunta ka sa kay Miwa Fujihara dahil gusto mong itapon ng sikat na influencer ang sarili sa iyo, di ba? Sinabi mo pa sa kanya na blacklist mo siya. Gusto mo bang hayaan siyang magkusa na lumapit sa iyo at pag-usapan ang script? Kinikit ni Yvonne ang kanyang mga mata at naglakad-lakad sa silid, na para bang naghahanap ng ebidensya ng isang krimen. Naisip ni Harvey na hindi makatwiran ang kanyang mga kilos. Kung sumama si Mandy at susubukang imbestigahan ang kanyang kriminal na ebidensya, kung gayon. Pero ano ang ginagawa ni Yvonne ngayon? Siya ay bumantong hininga at agad na sinabi, Yvonne, kilala mo ako. Pinakaayaw ko ang mga dayuhan. Paano ako maakit kay Miwa Fujihara? Huwag kang mag-alala, wala talagang namamagitan sa amin. Tigilan mo na ang paggawa ng gulo. Alam na alam ni Harvey na malinaw kay Yvonne ang katotohanang hindi niya makakasama si Miwa Fujihara. Medyo naiinggit si Yvonne kay Miwa. Gayunpaman, ang tao mismo ay nabigo na napansin ang kanyang lumalaking paninibugho. At kaya, ang hindi maliwanag na kapaligiran sa pagitan ni Yvonne at Harvey ay naging mas awkward. Kumunat ang noo ni Yvonne sa sama ng loob. CEO York, ano ang ibig mong sabihin sa paggawa ng kaguluhan? Nasa akin ang numero ng telepono ng aking bayaw.
Minsan ay sinabi niya sa akin na kung pupunta ka sa Mordo, dapat ko siyang tulungan na alagaan ka at pigilan kang makipaglokohan sa ibang babae. Paano kung tawagan ko siya ngayon at tingnan kung naniniwala siya sa iyo? Sumakit ang ulo ni Harvey. Huwag, huwag, huwag. Hindi mo kailangang pumunta ng ganoon kalayo. Kahit alam niyang paniniwalaan siya ni Mandy, mahihirapan siya kapag nalaman ito ng biyenan niyang si Lillian. Naniniwala si Yvonne na inosente si Harvey. Ngunit nang maalala niya kung paano ginawa ni Miwa ang gusto niyang gawin, siya ay hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon, nakaramdam siya ng galit. Naramdaman niyang kailangan niyang kunin ang pagkakataong ito para bigyan ng babala si Harvey. Kahapon, may Kate Walker. Ngayon, si Miwa Fujihara. Si Hazel Malone babukas. Walang ideya si Harvey kung ano ang tumatakbo sa isip ni Yvonne. Sa sandaling ito, wala na siyang magawa kundi magbuntong hininga. Ano ito? Biglang hinayla ni Yvonne ang lacy panty na nasa kama at galit na inihagis kay Harvey. CEO York. Sa pag-iisip ng ganito, ginulo ko ang higaan mo. Ano pa ang masasabi mo para sa iyong sarili? Sinadya ba niyang nilagay sa kama mo para maranasan mo ang maibibigay ng Island Nation? O mayroon ka bang espesyal na libangan, CEO York? Ang sakit ng ulo ni Harvey. Paano niya ito ipapaliwanag? Hindi niya inaasahan na magiging napakawalang hiya ni Miwa na maglakas loob na gawin ang ganoong gawain. Paano niya ipapaliwanag ito? Lumapit si Yvonne at tinignan ng mabuti si Harvey. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at maingat na sinabi, CEO York, sa palagay ko ay may nangyaring mali sa iyo kamakailan. Napakasikat mo sa mga babae. Sa tingin ko dapat kong kausapin si brother-in-law. Napabuntong hininga si Harvey. Okay, pwede mo siyang tawagan. Pero kahit gawin mo, inosente ako. Tumingin si Yvonne kay Harvey ng malabo. Maya-maya, humajijek siya at sinabing, CEO York, sa tingin mo ba kamukha ko ang seloso na batang babae kanina? Natahimik si Harvey. Minsan si Yvonne ay maamo at makatuwiran, ngunit kung minsan ay mayabang at matigas ang ulo. Ang kombinasyon ng kanyang dalawang magkasalungat na personalidad ay nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang alindog. Well, patatawarin kita ngayong araw. Sige na matulog ka na. Tinulak ni Yvonne si Harvey palabas ng kwarto. Pagkaalis niya ay sumandal siya sa pinto at mahinang tumawa sa sarili. Kabanata 2000, kinaumagahan, alas 10. Ang Purdue Auction House ay isang semi-legal na organisasyon ng auction. Maliban umano sa mga opisyal ng gobyerno ng Mordo, lahat ng nangungunang pamilya sa Mordo ay may kinalaman dito. Sa madaling salita, ang auction house na ito ay kumakatawan sa kita ng buong Mordo upper class, at walang nang ahas na manggulo sa auction house na ito. Kahit na ang makapangyarihang underground mass leader ay nananatiling mababang profile dito. Kung magkakaroon sila ng alitan, mabilis nilang aayusin ang mga bagay ng walang gaanong kaguluhan. Sila mismo ay hindi magagarantiyahan ang kanilang sariling kaligtasan kung sila ay kumilos ng mayabang at masyadong namumukod-tangi. Umagang-umaga ay dumating si Yvonne sa auction house. Umupo siya sa sulok at sa katahimik na naghintay. Para sa auction na ito, determinado si Harvey na bumili ng lupa sa Lujashoy. Bukod sa paggamit ng lupa para sa pagpapalawak ng Sky Corporation sa Mordo, isa pang pangunahing dahilan ay ang auction na ito ay maaaring ituring na isang paghaharap kay Young Master Hector Thompson. Nais ni Harvey na kumpirmahin ang karisma at kakayahan ni Young Master Thompson. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa sa 4 na Young Master ng Walls Inn na nagawang kumbansihin ang Shindanway ng Island Nation na maging kanyang tauhan ng kusang loob. Nagsimula na ang auction. Ang lahat ng na-auction sa araw na iyon ay hindi mabibili. Isang babaeng auctioneer na may magandang mukha at pinong makeup ang namuno sa auction sa entablado na may blush on. Ang unang item na na-auction ay ang katangi-tanging porcelana, na inukita ng mga pattern ng dragon at phoenix hoof. Ito ay isang mataas na kalidad na gawa ng sining.
Kahit na ang batayang presyo ng item na ito ay $800,000 lamang, alam ng sinumang nakakaunawa sa tunay na halaga nito na ang presyo sa merkado ng item na ito ay hindi bababa sa $3.1 milyong. Ang pag-aalok nito para sa mababang presyo na $800,000 ay isang paraan lamang upang magpainit sa araw ng auction. Ang iba pang mga item na kalaunan ay na-auction upang buhayin ang mga bagay ay kasing halaga, na nagpapatunay kung gaano kahanga-hanga ang auction noong araw. Hindi nagtagal, ang presyo ng auction para sa dating porselana ay itinakda sa $3.9 milyong. Mukhang tuwang-tuwa ang young master na nakakuha nito na kanyang binili. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng porselana sa ganoong presyo ay isang maliit na halaga. Isa-isang na-auction ang mas mahahalagang bagay. Malapit nang matapos ang event, biglang bumukas ang pinto ng auction hall na orihinal na nakalock. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng Saint Laurent Les smoking suit at nakasuklay ang buhok, na nangunguna. Siya ay may isang hangin ng hindi masabi na maharlika na ipina-raise sa isang gwapong mukha. Si Sakura Miyamoto, ang batang miss ng Miyamoto Corporation at ang pinakamalapit na alagad ng kasalukuyang namumuno sa Shindanwei ng Island Nation, ay buong pagmamalaki sa kanyang tabi. Nakasuot siya ng maliit na itim na Givenchy gown, na tumambad sa kanyang mahubog na mga braso at makinis na balikat. Ang mahaba at balingkinitan niyang mga binti ay napatulala sa lahat. Ang napakagandang babae ay katulad ng isang ethereal fairy. Kahit na basta-basta lang na naglalakad, madali niyang magayuma ang sinumang buhay na nilalang. Sa kasamaang palad, wala ni isang buhay na nilalang sa pulutong na ito ang nakapansin sa kanya. Para sa kanya, ang tanging dapat makita ay si Young Master Hector Thompson. Hindi mahirap maramdaman ang aura ni Hector Thompson, na isa sa 4 na Young Master ng Walls Inn. Ang 6 na prinsipe ng Mordo at ang 4 na batang Panginoon ng Hong Kong ay hindi maihahambing sa 4 na batang Panginoon ng Walls Inn, na madaling gawin ang gusto nila sa buong itaas na bilog ng dakilang bansa H. Bukod kay Sakura Miyamoto, may 7 o 8 lalaki at babae na nakasuot ng Chinese suit na sumusunod sa likod ni Hector Thompson. Lahat ay mukhang kamangha-mangha at nakakatakot. Hindi pinansin ni Hector ang mga titig ng lahat ng naruroon. Diretso siyang naglakad papunta sa gitna ng unang row at casual na umupo.